Gustong papanagutin ng Department of the Interior and Local Government ang sinumang nagkanlong kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Ang kampo naman ni Quiboloy hihilingin sa korte na ilipat si Quiboloy sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines, bagay na tinututulan ng Department of National Defense. Narito po ang aking unang balita. August 24 nang simulang pasukin ng pulisya ang compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Misyon nilang maaresto si KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy at iba pang akusado. Napasa kamay ng mga otoridad si Quiboloy na ipinresentak sa Camp Crame. Ayon sa PNP, siya ang nakakap na may markang agila. Balot na balot mula mukha hanggang katawan. Nakatakip din ang mukha ng mga kapwa-akusado at KOJC members na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Semanes. Bago nito, You have the right to remain silent. binasahan sila ng Miranda rights at isinailalim sa booking procedure. Ang mga kuha sa kanila sa prosesong ito, binlearn na ng PNP bago ipamahagi sa media. Maging ang kanilang mugshots. Nakakulong sila ngayon sa PNP Custodial Center. Ang iginigiit ng kampo ni Quiboloy, sumuko at hindi inaresto ang pastor. An arrest is only made when there is an actual restraint of the person to be arrested. In this case, there was no actual restraint. He decided to make the ultimate sacrifice of surrendering para matapos na po yung sufferings ng kanyang mga miyembro. Pero giit ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Interior Department na corner sila kaya napilitang sumuko. Hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng husto. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Desidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila, etong last time, sinabi ko pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na ninyo siya. And that's exactly what they did. For me, it makes no difference kung sumuko ka man, no? Kasi yun na yun eh. Practically, napaligiran ka na eh. Giit ng DILG Secretary, kalokohan ang pinapakalat na impormasyong sa labas ng KOJC compound sumuko si Quiboloy. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Gusto ngayon ng DILG na imbestigahan at panagutin ang mga nagkanlong kay Quiboloy. Handa naman daw ang abogado ng pastor na sumailalim sa posibleng investigasyon. He had to meet his leaders again. That is why on September 8, there was already a decision that he will surrender. And on September 8 in the morning, I was informed about it. And in front of the ISAF officers and the PNP, the decision was made. Prior to September 7, wala siya sa compound. Nanindigan din siya ngayon lang niya nalaman kung saan nagtago si Quiboloy. He told me na sa bundok ng Davao City. I was not able to verify from him. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Biyernes ng nakaraang linggo na makatanggap ang PNP ng tip na nagtatago sa loob ng ACQ College of Ministry si Quiboloy. 1,000 SAF at SWAT ang naatasang palibutan ng lugar para matiyak na walang makalalabas. Ikinasa ang final assault pero may surrender feelers kaya naantala ang paglusob. Alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. Ang gusto raw ng kampo ni Quiboloy ay sumuko at maisakay sa eroplano papuntang Maynila. Isang C-130 plane ng Air Force ang dumating sa Davao at lumabas ng pinagtataguan sina Quiboloy. Sakay sila ng convoy na nagbiyahe sa kanila para isakay sa C-130. Sabi ng Pangulo, hiniling ni Quiboloy ang presensya ng Armed Forces of the Philippines sa kanyang paglantad. Pero pandagdag puwersa lang daw ang AFP at PNP pa rin ang nanguna sa operasyon. Sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa pulis. So, fine. Yun ang ginawa namin. But let's be very clear. This was a police-led operation. May mga kasong qualified human trafficking at child abuse at sexual abuse dito sa Pilipinas si Quiboloy. Wanted din ang Federal Bureau of Investigation ng Amerika si Quiboloy para sa mga kasong sexual trafficking of minors,
fraud, conspiracy, bulk cash smuggling at money laundering. Ngayon na ipatupad na ang arrest order ng korte kay Pastor Quiboloy ay nasa kamay na raw ng hudikatura ang susunod niyang kaharapin. Siniguro naman ng Pangulong mapoprotektahan ang kanyang mga karapatan, sabay giit na walang special treatment na ibibigay sa kanya. Dinalaw si Quiboloy ng kanyang abogado sa PNP Custodial Center. Hihilingin daw nila sa korte na alisin doon ng pastor. We filed a motion for the transfer of his custody to the AFP, citing among other grounds security reasons, and we are hoping that the court would grant the same, no, or at the very least a house arrest, knowing that he is already 74 years old, he has a health condition. Pero ang Defense Department, tututulan daw ang mosyong ilipat sa AFP ang kustodiya ni Quiboloy. May mga istriktong operational security protocol daw ang mga pasilidad ng AFP. Kaya hindi raw ito ang ahensyang nararapat humawak sa kustodiya ng mga suspect sa mga kasong kriminal. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, mga kapanayam din po dapat natin si Attorney Israelito Torion, ang abogado ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero hanggang ngayon, hindi po siya sumasagot sa aming mga tawag at text message. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.